Wanted, yaya, 20 hanggang 45 taong gulang. Dapat marunong maglaba, magluto at maglinis ng bahay. Ang sahod ay 8,000 bawat buwan. Mag-apply na. Walang ganang binasa ni Clarice ang poster na nakapaskil sa gate ng isang malaking bahay. 8,000 bawat buwan, tanong niya sa kanyang sarili. Manong guard, pwede po ba akong magtanong? Baling ni Clarice sa gwardyang nakaduty. Naman, miss. Ano ba iyon? Naghahanap pa ba ng kasambahay ang may-ari ng bahay na yan? Tanong ng dalaga sabay turo sa malaking mansyon. Bakit, miss? Mag-a-apply ka? Tumango si Clarice sa lalaki. Akala ko bisita ka ni sir, kamot sa ulong sabi ng matandang gwardya. Naghahanap pa sila ng kasambahay. Sandali lang ha, at tatawagin ko si Manang Luz para ipaalam na mamamasukan ka. May lumabas na matandang babae makalipas ng ilang minuto. Ito ba ang sinasabi mo na balak mag-apply, Thomas? Tanong ng babae sa gwardya. Tumango ang gwardyang si Thomas. Halika sa loob, iha. May dala ka bang valid ID? Meron po. May sasabihin pa sana si Clarice nang matigilan siya nang may biglang sumigaw mula sa pangalawang palapag ng mansyon. Samantha! What have you done? Sigaw ng isang baritonong boses. Didn't do anything, Daddy, sagot ng batang babae. You didn't do anything. Then Ivy is your nanny crying, sigaw muli ng hindi kilalang tinig. Napatingin si Clarice sa maihagdanan at nakita niya ang isang lalaki na naglalakad pababa mula sa ikalawang palapag. The man was dressed in a sharp business suit, his chiseled jawline accentuated his rugged good looks. May natatanging kagwapuhan ang lalaki. Kasunod ng lalaki ay ang nakasimangot na batang babae, at ang panghuli, isang babae na nakasuot ng damit pangyaya. Sir Brandon, magre-resign na ho ako. Hindi ko na ho kayang alagaan si Samantha, umiiyak na saad ng yaya. Mariel, hindi ka na ba talaga mapipigilan? Tataasan ko ang sahod mo, huwag ka lang mag-resign, pagpupumilit ng lalaking nagngangalang Brandon. Sir, hindi ko na ho kayang tiisin ang ginagawa ng anak niyo eh. Kahit ho taasan niyo ang sahod ko, hindi ko pa rin ho kayang magtagal dito, naluluhang sabi ng babae habang inaalis ang bubbly gum na nasa buhok. Hay, isang kasambahay na naman ang pinaiyak ng pasaway na batang iyon, napalingon si Clarice sa katabing si Aling Luz nang bigla itong magsalita. Iha, yan si Sir Brandon, ang may-ari ng bahay na ito, at ang batang babae naman ay si Samantha. Masyadong makulit at pasaway ang batang yan. Ilang yaya na ang nag-resign dahil sa kanya, at yang si Mariel, pang-anim na siya sa buwan na to. Sinilip ni Clarice ang sala kung saan nakatayo roon ang problemadong si Brandon. Nasa harapan ng lalaki ang nakahalukip-kip na anak. Samantha, what did you do this time? Ikaw ba ang naglagay ng bubbly gum sa buhok ni Yaya Mariel? Tanong ng lalaki. Hindi naman sumagot ang batang si Samantha. Samantha! I'm asking you. Daddy, don't shout. Narinig ko po kita, sigaw naman ng batang babae sa ama. If you heard me, then if didn't you answer my question, young lady, pagpipigil sa inis ng lalaki. Sumasakit ang ulo ni Brandon dahil sa pagiging pasaway ng anak. S did that to her because she's annoying. She didn't let me play with Eva Barbie. Sabi ko, later na lang akong magtutulog, pero makulit siya, so put bubblegum on her hair. Nakangusong wika ng 6 na taong gulang na si Samantha. Napapikit siya. Samantha, you know that it's bad to hurt people, right? Lalo na kung matatanda sila. Dapat natin silang irespeto, sinubukan pa ni Brandon na ipaintindi iyon sa anak. Whatever, Daddy. Napapikit ng mariin si Brandon dahil sa ginawang pag-ikot ng mga mata ng kanyang anak. Nakuha pa talaga nitong maging masungit sa kanya. Hindi talaga maitatanggi na namana ng bata ang ugali sa kanya. Nailuz, tawag ni Brandon sa mayordoma ng mansyon. Ano iyon, iho? Umalis sa tabi ni Clarice ang mayordoma at naglakad papalapit kay Brandon. Mukhang kailangan na ho natin ang bagong yaya ni Samantha. Kayo na lang ho ulit ang aasahan ko sa paghahanap, Nay. Aba, tamang-tama, narito si Di. Baling na tanong ng matanda sa nakatayong si Clarice. Clarice Castillo po, Manang Luz, magalang na sagot ng dalaga habang papalapit sa dalawa. Si Clarice nag-a-apply bilang kasambahay. Hindi ko naman inaasahan na may aalis na namang yaya si Samantha,
kaya pwede si Clarice ang pumalit, paliwanag ng matanda kay Brandon. Sure, manang. Please assist her to my office. Doon ko siya kakausapin. And Samantha, go back to your room. Naglakad na paalis ang binata. Sinundan ni Clarice ng tingin ang figura nito. Naputol lamang yon nang magsalita si Aling Luz. Iha, tanggap ka na sa trabaho. Simula ngayon, ikaw na ang nakatoka na mag-alaga ng anak ni Sir. Halika sa opisina, ipapaliwanag ni Sir ang iba pang impormasyon para sa trabaho mo, nakangiting saad ng matanda. Masayang sumunod si Clarice. Ito lang kasi ang naisip niyang trabaho na hindi siya mahihirapan kung sakaling kailanganin niyang. Bumalik sa El Paraiso, ang lugar kung saan siya lumaki. Nang makarating sa silid, naroon na si Brandon, naghihintay habang nakaupo sa kanyang swivel chair. Magandang araw ho, sir. Tumango lamang ang binata. Please take your seat. What's your name? Did you bring your resume and e-validity with you? Sir, wala pa po akong dalang resume. Ang balak ko pa lang po sana'y magtanong kung tumatanggap po ba kayo ng kasambahay bago po ako mag-ayos ng mga requirements kasi kararating ko lang din dito ngayon sa Maynila. Hindi ko naman ho inaasahan na matatanggap ho ako agad sa trabaho. Pasensya na po, nagkakamot noong saad ng dalaga. Okay, that's understandable. Hindi ko rin naman inaasahan na agad akong maghahanap ng yaya para sa anak ko. Can see your validity. Kinuha ni Clarice ang kanyang wallet at naglabas ng 2 valid aids. Iniabot niya ito sa lalaki. Okay, so you are Clarice Castillo, and where are you from? Galing ho akong El Paraiso. Si Clarice ang nag-iisang anak ng mag-asawang Castillo. Sikat ang kanilang pangalan sa probinsya dahil sa lawak ng kanilang ari-arian. Nang mamatay ang magulang ng dalaga, ang lahat ng yaman ay maiiwan sa kanya. Ngunit hindi naging madali lahat. Nag-iwan ang kanyang mga magulang ng isang kondisyon. Ang lahat ng mana niya ay makukuha niya lamang pagsapit ng kanyang ika-negatibo 25 kaarawan, at kasama sa kondisyon na hindi siya maaaring tumuntong sa El Paraiso hanggat hindi sumasapit ang nakatakdang araw. El Paraiso. Ngayon ko lang narinig ang lugar na iyan, kunot noong wika ni Brandon. Sir, malayong probinsya ho sa Visayas. Tumango na lamang ang binata. So, Miss Castillo, kaya mo bang alagaan ang anak ko? She's quite tea. Napaisip naman si Clarice. Ang balak niya ay maging kasambahay, yun bang tagalaba, tagaluto, o tagalinis ng bahay, dahil alam niyang kaya niyang gawin ang mga bagay na yon. Ngunit handa ba siyang maging yaya ng isang makulit na bata kung sa buong buhay niya, hindi niya pa nagagawa iyon? Wala nang atrasan. Kailangan ko ng trabaho hanggang sa makabalik ako sa El Paraiso at makuha ang hasyenda, sabi ni Clarice sa kanyang sarili at lihim na tumango. Opo, sir, kayang-kaya ko pong alagaan ang anak niyo, nag-aalinlangan man, pumayag na rin ang dalaga. That's great. Tumayo si Brandon. May kinuhang papel mula sa isa sa mga kabinet. Here, abot ni Brandon ang papel sa dalaga. Yan ang listahan ng mga dapat mong tandaan sa pag-aalaga sa anak ko. Una, ikaw ang magpapakain, tutulungang magpaligo, at magpapatulog sa kanya. Pangalawa, pwede siyang maglaro, ngunit sa pagsapit ng 2 ng hapon, kailangan niyang matulog. Sa gabi, 8 oras 30 minuto dapat pinapatulog na si Samantha. Pangatlo, bawal ang palaging paggamit ng gadget at pagkain ng matatamis. Allow her to do that once in week, mahabang paliwanag ni Brandon. Halos mahilo naman si Clarice dahil sa dami ng bawal at dapat niyang tandaan. Wow, mas mahaba pa yata ito kaysa sa listahan ng utang ng Pilipinas, natatawang sabi ni Clarice. Hindi na naman pinansin pa ni Brandon ang sinabi ng dalaga. 8,000 a month, free na ang pagtira mo at pagkain mo dito. May tanong ka pa ba, Miss Castillo? Kung wala, maaari ka nang lumabas para masimulan ang trabaho mo. Wala na po, sir. Sige ho at pupuntahan ko na ang anak niyo. Tumayo si Clarice at naglakad. Pinihit niya ang doorknob at handa nang lumabas, ngunit biglang nagsalita ang among si Brandon. Good luck on your job, Miss Castillo. Sana mapaamo mo ang anak ko. Ito ang mga salitang narinig ni Clarice bago tuluyang isinara ang pintuan. Ha? Mag-aalaga lang naman ako ng batay. Siguro kaya ko na iyon.
Sa hasyenda nga inaalagaan ko si Popo at saka sina Chick-Chick, napahagigik na lamang si Clarice habang iniisip ang mga dating inaalagaan. Nakita ni Clarice ang mayordoma ng mansyon at tinanong kung saan ang silid ng batang si Samantha. Inihatid naman siya ng matanda sa silid. Ngayon, nakatayo si Clarice sa harap ng isang kulay pink na pinto. Kumatok si Clarice sa pinto. Samantha, ako ang bago mong yaya. Pwede bang pumasok si Yaya Clarice sa loob? Masiglang tanong ni Clarice habang patuloy na kumakatok. Ngunit dumaan ang ilang segundo, wala pa ring nagbubukas ng pintuan. Baby Samantha, ayaw mo ba makilala si Yaya Clarice? Pag-ulit ng dalaga. Baby, papasok na si Yaya sa loob ha? Gusto lang ni Yaya na makipagkilala sa'yo. Unti-unting binuksan ng dalaga ang pintuan. Baby Samantha, ano ba to? Sigaw ni Clarice nang biglang sumalampak sa matigas na sahig ng kwarto. Aray! Ang sakit, daing niya habang hawak ang masakit na balakang. Oops, sorry, hagikik ng munting bata na nakaupo sa kama. Nagbaba ng tingin si Clarice sa sahig, at doon niya nakita ang nagkalat na piraso ng mga holen na dahilan ng kanyang pagbagsak. Dahan-dahang tumayo ang dalaga, ngunit sa dami ng holen sa kanyang paanan, muli siyang nadulas. Halos madurog ang pang-upo ni Clarice dahil sa muling pagkakahalik nito sa sahig. Dinig mula sa unang palapag ang ingay na iyon. Kaya dali-daling pumunta sa silid ni Samantha si Aling Luz. Namula ang mukha ni Clarice dahil naabutan siya ng matanda sa ganoong sitwasyon. Lalo namang lumakas ang tawa ng bata na may gawa ng lahat ng to. Look at your face right now. You look like rotten tomato. Your face is very red. Look at you. Utas na tawa ni Samantha habang itinuturo ang mukha ng kawawang yaya. Diyos ko po! Diyos ko! Anong nangyari? Ba't ka nakadapa dyan? Sa hysterical na sabi ni Aling Luz. Akmang lalapit ang matanda pero pinigilan siya ng dalaga na. Nay Luz, dyan lang ho kayo, baka madulas kayo sa mga holen. Tumigil naman ang matanda sa may pinto. Ayos ka lang ba, iha? Nag-aalalang tanong ng matanda kay Clarice. Ayos na ayos po, na Luz. Naglalaro lang po kami ni Samantha, palakasan kami ng lagabog. Huwag ho kayong mag-alala, ayos lang po ang lahat. Pwede niyo na po ituloy ang ginagawa niyo. Balak ko din pong makipagkwentuhan kay Baby Samantha Lumapit si Clarice sa kama at naupo roon, pilit na itinatago sa matanda ang masakit na balakang. Ay siya, sige, sige. Ayos ka lang talaga ha? Ako'y babalik na sa baba. Mas maganda nga na makausap mo ang batang yan para gumaan ang loob. Sige, iha. O sige, mauna na ako ha. Nang makaalis ang mayordoma, biglang nagsalita ang pasaway na alaga ni Clarice. Don't sit on the bed. Alice! Alice, sigaw ng bata. Dali-dali namang tumayo si Clarice sa kama at inilibot ang paningin sa loob ng silid. Napansin niya ang palabas sa GE na pinapanood ng bata. Wow! You're watching Dora the Explorer. I'm watching them too when I was a kid. Alam mo ba, hindi naman sa pagmamayabang, pero isa ako sa mga tumutulong para paalisin si Swiper noon, may pagmamalaking sabi ni Clarice. So what, maarteng wika ng batang si Samantha. Napawi ang malaking ngiti ni Clarice sa sagot ng bata. Samantha, gusto lang ni Yaya na makipag-friend sa'yo. Ayaw mo ba? Pinalungkot ni Clarice ang kanyang boses, nagbabaka sakaling makuha ang loob ng bata. No. I don't want you to be a friend, maarteng sabi ng bata sabay cross arms. Napangiwi na lang si Clarice, mukhang mahihirapan ang dalaga na kunin ang loob ng bata. You don't want to be a friend. As in Wiley. Ayaw ko lang po. Gagawin ni Yaya Clarice ang lahat para maging friends tayo, sabi ni Clarice bago lumabas sa silid. Sumapit ang gabi. Kinumusta ni Brandon ang bagong yaya ng anak. Narinig niya mula kay Luz na sa unang araw pa lang, may ginawa na agad na kalokohan ang bata. Nagliligpit ng pinagkainan si Clarice nang biglang may nagsalita sa kanyang likuran. Clarice T. Ay, bala kay sir. Kayo pala. May kailangan ho kayo, gulat na bulalas ni Clarice dahil muntik niya nang mabitawan ang platong hawak. Nang makita si Brandon, napaayos siya ng tayo. Maging si Brandon, napatuwid din ang pagkakatayo dahil sa biglaang pagsigaw ng dalaga. Umiling naman ang binata.
I heard what happened earlier. Pasensya ka na talaga sa anak ko, Miss Castillo. Ay, sir, ayos lang ho. Hindi ko talaga alam kung ba't lumaking pasaway si Samantha, problemadong saad ng lalaki. Sir, huwag niyo po sanang mamasamain yung tanong ko, pero gusto ko lang pong malaman kung nasaan po ba yung mama ni Samantha, tanong ni Clarice na puno ng kuryosidad. Simula kasi nung dumating siya kaninang umaga, wala pa siyang nakikitang babae bukod sa mga kasambahay. Siguro po kaya ganun kasi naghahanap ng aruga ng ina si Samantha. Ganyan din po ako nung bata ko eh. Makulit kasi nagpapapansin ako kina Maam Este nanay at tatay. Oho, nagpapapansin po ako sa mga magulang ko kasi gusto ko ng atensyon kaya ako makulit. Muntik pang masabi ni Clarice ang salitang mommy at daddy. Wala nang mommy si Samantha. Gulat naman si Clarice sa kanyang narinig. Patay na ho ang asawa niyo, sir, mabagal na tanong ng dalaga. Humakbang si Brandon, akala ni Clarice aalis ng kusina ang lalaki para iwasan ang tanong, pero kumuha lang pala ng baso si Brandon at nagsali ng tubig. Samantha is not my daughter. Anak siya ng kapatid ko. 21 years old ako nung mamatay ang kapatid ko after she gave birth to Samantha. Hindi rin naman alam ng pamilya namin kung nasaan ba ang nakabuntis kay ate. Kaya ako na ang tumayong gwardiya ng bata. I legally adopted her making her as a daughter, ani Brandon at bumalik sa pagkakasandal sa padera. Wow! Hanga ako sa'yo sir, sa edad mong yan, sinalo mo yung responsibilidad na yon. It's a big responsibility, sir, seryosong sabi ni Clarice sa amo. Hindi lahat ng lalaki kayang umako ng ganoong kalaking responsibilidad, kahit pa ginawa iyon ni Brandon dahil kapamilya niya naman ng bata. Sa panahon kasi ngayon, bilang na lang ang mga lalaking handang umako ng ganitong responsibilidad, ang iba nga, mismong sariling anak nila ang tinatakbuhan. Alam mo ba, Miss Castillo, minsan nga naisip ko, kaya ba ganun ang ugali ng anak ko ay dahil hindi ko nagawa ang responsibilidad ko na tumayong ama sa kanya. May mali ba sa paraan ng pagpapalaki ko kay Samantha? May. Kulang pa ba? Sir, wala ho ako sa posisyon para sagutin yan, pero base ho sa nakikita ko kung paano mo siya pahalagahan, masasabi ko pong hindi kayo nagkulang kay Samantha. Baka ang pagiging makulit niya paraan niya para makuha ang oras at atensyon niyo. Siguro nga. Tama ka. Dito mga nakaraang buwan, masyado akong naging abala sa negosyo. Minsan nawawalan na ako ng oras kay Samantha, pagsang-ayon ni Brandon. Ang trabaho, sir, nakakapaghintay yan. Hindi naman yan mawawala. Kaya mas paglaanan mo ng oras yung bata. Nagtagal ang pag-uusap ni na Brandon at Clarice, hindi nila akalain na halos umabot sila ng 2 oras sa pakikipagkwentuhan. Shit! It's almost 1:00. Mukhang naabala ko ang pagtulog mo. Tiyak kong antok ka na, Miss Castillo, nahihiyang sabi ni Brandon sa katulong. Nako, ayos lang, sir. Naaliw din naman po ako sa kwento mo tungkol kay Samantha, masayang wika ni Clarice, ngunit hindi na itago ang ginawang paghikab. It's really nice talking to you. Yes, by the way, is it okay if I call you that? Kapag tinawag kasi kitang Miss Castillo, pakiramdam ko sobrang formal, kamot-ulong tanong ni Brandon sa dalaga. Ayos daw naman po, sir. Sige ho ah. Sir, malalim na ho yung gabi. Good night po. Good night, Clarice, and thank you for accepting this job. Welcome to the Valmonte Manor. Naglahad ng kamay si Brandon sa harapan ng dalaga, tinanggap naman ito ni Clarice. Salamat po, sir. Mauna na po ako, paalam ng dalaga at tinungo ang silid na kanyang tutuluyan. Naiwang mag-isa sa kusina si Brandon. Hindi niya inaasahan na magaang kausap ang bago nilang yaya. Kanina lang natanggap ang babae sa trabaho, ngunit nagawa niyang sabihin dito ang totoong katauhan ng anak. Noong ipinakilala ang dalaga kay Brandon, hindi niya inakala na mag-a-apply ang dalaga bilang katulong. Hindi kasi halata sa itsura ng dalaga, mukhang anak mayaman dahil sa magandang kutis na parabang alaga sa gatas, at hindi rin nakaligtas sa kanya ang malambot na palad ng dalaga na tila hindi kailanman gumagawa ng mabibigat na trabaho. Magandang dalaga si Clarice at hindi iyon maitatanggi ni Brandon. Bakit ko ba siya iniisip? Tanong ni Brandon sa sarili habang tinutungo ang sariling silid. Sumapit ang buong luzmag hanggang nagising si Clarice.
Mabilis siyang nag-ayos ng sarili at pagkatapos pumunta sa silid ni Samantha, naabutan niya pang mahimbing na natutulog ang bata. Cute siya kapag tulog, pero mukhang kamag-anak ni Dracula kapag nagising, natatawang wika ni Clarice. Hindi niya muna ginising ang bata, masyado pang maaga kaya sinimulan muna ni Clarice na ligpitin ang mga nagkalat na laruan. Ispoy niya talaga itong batang to habang tinitignan ang sandamakmak na laruan ng bata. Puro mamahaling laruan ang mga ito, may isa pang malaking Barbie house na kasya si Samantha kung papasok sa loob. Hula ni Clarice, nagkakahalaga ng libu-libong piso ang mga ito. Ilang minuto rin ang itinaga ni Clarice sa paglilinis. Gising na rin ang alaga niya. What are you doing here? Wika ng bata habang nagkukusot ng mga mata. Rise and shine, baby Samantha, masiglang bati ni Clarice sa alaga. Get up, baby. Let's go to the sea and let's finish your morning routine. After that, pupunta na tayo sa baba kasi nakahanda na ni Nailuz ang food mo. I'm too lazy to get up, maktol ng bata sabay padyak ng mga paa. Wala namang nagawa si Clarice kundi lapitan ang bata at buhatin. As bubuhatin kita tapos mag-brush ka na ng teeth. Tumango naman ang inaantok na bata. Pagkatapos asikasuhin ni Samantha, bumaba na ang dalawa para kumain. Where's Daddy Brandon? Usisang tanong ng bata. Sakto naman na pababa na ng hagdan si Brandon nang marinig ang tanong ng anak. Oh, andyan na pala si Daddy mo. Daddy, feed me please. Ayaw ko kay Yaya Clarice, ngusong sabi ng bata. Good morning, Samantha. Umupo si Brandon sa tabi ng anak. Ako na ang bahala dito, Clarice. Thank you. Tawagin mo na si Nanang para sumabay na kayong kumain sa amin. Agad namang tumalima ang dalaga, ngunit nang makausap ang matanda, siya na lang ang pinasabay kumain sa mag-ama. Nasaan na iba? Nakakain na raw po sila, anang dalaga. Kung ganon, ikaw na lang ang sumabay sa amin, Clarice, maupo ka na. Kahit nahihiya ay sumabay pa rin ang dalaga sa mag-ama. Tanging ang ingay lamang ng kubyerto at ang matinis na boses ni Samantha ang maririnig sa pagkainan. Daddy, I want ham, not gulay, reklamo ng bata nang lagyan ni Brandon ng konting gulay ang kanin. Kahit konti lang baby, please. Hindi pwedeng puro frozen food ang kinakain mo, sobra na. But I don't like the taste of it, nakasimangot na wika ni Samantha. Baby, kapag kumain ka ng gulay, papayagan ka ng daddy mo maglaro sa labas, di ba Sir Brandon? Hindi maiwasang sumingit ni Clarice sa usapan ng mag-ama. Alam niyang hindi kakainin ng bata ang gulay na iyon kung hindi susuhulan. Really? Pwede ako mag-play outside, Daddy? Tanong ni Samantha kay Brandon. Pasimple namang sinipa ni Clarice ang paanan ng lalaki at sinenyasan. Nakuha naman ni Brandon ang nais ipahiwatig ng katulong. Yes baby, you can play outside with Yaya Clarice basta kainin mo to, sabi ni Brandon sa anak at iniumang ang kutsarang may kanin at gulay. Sige na nga po, napipilitang kinain ng bata ang pagkain. Pagkatapos kumain ay nag-aya na ang bata papuntang parke. Naiwan sa bahay si Brandon dahil papasok pa ang binata sa kumpanya. Yaya Clarice, faster. Gusto ko mag-swing, sigaw ng bata sa kanya. Mabilis na namang sumunod si Clarice sa bata. 3 oras din ang itinagal ang paglalaro ng bata nang mapagod, saglit itong nagpahinga at naupo sa bench. Yaya Clarice, I want ice cream, tumayo si Samantha at itinuro ang nagtitinda ng sorbetes. Oh, sige, tara kay Manong. Bumili si Clarice ng 2 sorbetes, tig-isa sila ng alaga. Hindi pa roon tumigil ang pagpapabili ng bata, dahil noong may dumaang nagtitinda ng lobo, nagpabili muli ito. Muling bumalik ang 2 sa bench. Masayang pinanood ni Clarice si Samantha habang kinakain ang ice cream nang biglang tumunog ang cellphone na nasa kanyang pantalon. Nakita niya na tumatawag ang family lawyer ng mga Castillo. Good afternoon, Attorney Manalo, sagot niya sa tawag at saglit na lumayo sa tabi ni Samantha. Good afternoon, Miss Castillo. I heard that you're in Manila right now. Tumawag lang ako para kamustahin ka, sambit ng attorney na nasa kabilang linya. Maayos na naman po ako, Attorney Manalo. Yes, by the way, pwede po bang ikaw muna ang mag-asikaso ng hasyenda habang hindi pa ako nakakabalik sa Alparaiso? You're the father's trusted lawyer. Ikaw na po ang aasahan ko pansamantala sa mga naiwan ni na mommy at daddy, saad ni Clarice.
Makakaasa ka, iha. 2 taon na lang naman at mapapasayo na rin ang lahat ng ito, at I'll help you in the best way I can. I'll pray for your safety. You said the way, saan ka tumutuloy ngayon? Ito ang unang beses na lumuwas ka ng Maynila, nag-aalala ako. I'm doing fine po, attorney. May trabaho na rin ako at masaya ako sa bagong karanasan ko ngayon. Maybe it's one good side ng last will nila mommy at daddy. They want me to explore and get out of a comfort zone. Hindi ko na naman in-expect na sa pag-alis ko ng El Paraiso, makakakilala ako ng mga mabubuting tao, nakangiting saad ni Clarice habang tinatanaw ang batang si Samantha. I'm glad to hear that. I'll wait for your return in El Paraiso, iha. Okay, I have to drop this call. Goodbye. Sige po, attorney. Namimiss man ni Clarice ang buhay niya bilang isang hasyendera, ay hindi maipagkakaila na masaya siya sa naging desisyon niya na magpunta ng Maynila. May mga karanasan na bago sa kanya, ngunit na-enjoy niya naman ito. Yaya, iyak na sigaw ni Samantha mula sa malayo. Mabilis na tinakbo ni Clarice ang bata. Lelvi, are you crying? May baloon, iyak na sumbong ng bata, sabay turo sa lobo na nakasabit sa sanga ng puno. Don't see easy, bibili na lang ako ng bago. No. I don't want new balloon. Yan lang ang nag-iisang Barbie baloon. Gusto ko yun. Kunin mo yun, yaya, pagpupumilit ng bata. Hindi magawang mapaamo ni Clarice ang umiiyak na si Samantha, kaya wala siyang choice kundi akyatin ang sumabit na lobo. Diyos ko, kaya ko naman to siguro. Sa asyenda, umaakyat ako ng puno ng mangga, wika ng dalaga sa sarili. Dahan-dahang inakyat ng dalaga ang mataas na puno. Kahit nanginginig ang kanyang binti, binaybay niya ang sanga kung saan nakapulupot ang tali ng lobo. Yaya, go! Malapit mo na maabot. Nakahinga ng maluwag si Clarice nang mahawakan niya ang dulo ng tali, ngunit hindi niya inaasahan na bibigay ang sangang kanyang inaapakan. Yaya, sigaw ni Samantha nang mahulog si Clarice sa puno. Are, deng ni Clarice. Halos maiyak ang dalaga sa sakit. Hindi niya maigalaw ang isang braso dahil ito ang unang tumama sa lupa, nabalian pa ata siya ng braso. Yaya! Yaya Clarice! Are you okay? Iyak na tanong ng bata, nagulat pa sa nangyari. Hindi naman nakasagot si Clarice dahil maging siya, naiiyak sa sakit sa kanyang pagbagsak. I'll ask for help, Yaya. Wait for me, sabi ng bata sa umiindak na Yaya at tumakbo paalis para humingi ng tulong. Buti na lamang at may mabait na tumulong sa kanila. Inalalayan si Clarice pasakay ng taxi bago dumiretso sa ospital. Nakarating ang nangyaring iyon kay Brandon. Mabilis na nagtungo ang binata sa ospital nang malamang nasa ospital ang anak at ang yaya nito. Samantha, are you okay? Tanong ni Brandon sa anak na umiiyak habang nakaupo sa plastik na upuan. I'm fine, Daddy, pero si Yayad. Wika ng anak at itinuro ang yaya nito na nilalagyan ng nurse ng arm sling sa nabaling braso. Clarice, what happened? Akala ko ba maglalaro lang kayo sa park? Ba't umabot kayo sa ganito? Ba't nandito na kayo sa ospital? Bago pa makasagot si Clarice, naunahan na siya ng bata. It's easy, lumakas ang iyak ng batang si Samantha. Don't get angry with Yaya. It's Eva's fault she got injured because of me, pag-amin ng bata. Binalingan ni Brandon ang anak. Ano na naman to, Samantha? Palagi. Mo na lang ba ipapahamak ang mga nagiging yaya mo? Natakot ang bata sa sigaw ni Brandon. Sir, wag niyo na pong pagalitan ang bata eh. Hindi niya naman po kasalanan na nahulog ako sa puno eh. Malumanay na putol ni Clarice sa binata. Huwag kang magalit kay Samantha, Clarice. Huwag mong pagtakpan ang anak ko. Masyado na siyang nasasanay sa pambubuli sa mga yaya niya. Hindi na tama yon. Pero Samantha, say sorry to your yaya Clarice, putol ni Brandon sa sasabihin ng dalaga. Sa maliit na hakbang, lumapit ang umiiyak na bata kay Clarice. Yaya, I'm sorry kasi inutusan kitang kunin yung lobo. Sorry po kasi mataray ako sa iyo sometimes. Hindi na po kita aawayin, friends na po tayo basta patawarin mo lang po ako. Yaya, hikbing sabi ni Samantha. Yaya Clarice is fine, baby. Huwag ka nang umiyak, pang-aalo ni Clarice sa bata at niyakap ito. Pero tama ba yung dinig ko? Friends na tayo? Yes po. Yes po, Yaya.
Thank you, baby. O, yan tignan mo, hindi na masakit ang braso ni Yaya kasi friends na tayo, ngiting sabi ni Clarice at mas hinigpitan ang yakap sa bata. Masaya siya dahil sa wakas ay napaamo niya ang batang makulit. Nang makapagbayad sa ospital, umuwi na rin ang tatlo sa mansyon. Nanibago pa si Clarice sa inaakto ni Samantha dahil mula ospital, hindi umalis ang bata sa tabi niya. Yaya, let's sleep in the room. I will take care of you. Akmang tatanggi pa si Clarice nang unahan na siya ni Brandon. Clarice, tabihan mo na yung anak ko. I know her, she feels guilty about what happened. Kukulitin ka lang yan. Tumango naman si Clarice. Binalingan ni Brandon ang anak. Samantha, I'm really sorry for raising DV voice to you earlier. Hindi galit si Daddy, I'm just disappointed, paghingi ng paumanhin ni Brandon sa anak. I'm sorry to Daddy kasi makulit po ako. Sorry po. Promise po magiging good girl na ako, sabi ng bata at itinaas pa ang kanang kamay na parang nanunumpa. Gaya ng napag-usapan, sa silid ng bata natulog si Clarice. Kalagitnaan ng gabi ay nagising ang dalaga. Bumangon siya para magtungo sa kusina upang uminom ng tubig. Habang palapit sa kusina, nakita niya na bukas ang ilaw sa loob. Bumulaga sa kanya ang malapad na likod ni Brandon na noon ay nagtitimpla ng kape. Sir, gulat na bulalas ng dalaga. Ba't gising ka pa? Nauhaw lang ho. Naglakad si Clarice para kumuha ng baso sa taas ng kabinet. Dahil sa nabaling braso, nahirapan siyang maabot yon. Let me, boses ng lalaki na ngayon ay nasa likod na niya. Dam ni Clarice ang init ng katawan ng binata dahil sa lapit. Thank you, sir, halos pabulong na saad ni Clarice. Nagsaling siya ng tubig at ininom. Pagkatapos, nilingon niya si Brandon na ngayon ay abala sa papeles na nasa ibabaw ng mahabang lamesa. Nakasuot ang lalaki ng simpleng fitted sando, kitang-kita ang namumutok nitong muscles at tats sa katawan. She blushed at that sight. Hindi siya sanay na makitang ganito ang suot ng binata, dahil palaging naka-formal attire ang lalaki kapag nagkakasalubong sila sa bahay. Babalik ka na ba ulit sa pagtulog, Clarice? Do you mind if I ask you to join me here? Tanong ng binata sa kanya, habang hindi inaalis ang tingin sa hawak na papel. I won't mind. Nawala na rin naman ang antok ko, sir. Kumuha ang dalaga ng upuan bago naupo malapit sa lalaki. Pinanood niya ang ginagawa nito. I'm sorry sa ginawa ng anak ko, Sir Brandon. Ayos lang po talaga. Kanina pa po kayo nagsorry ng anak niyo eh. Mag-ama nga talaga kayo, anya at tumawa. Bakit hindi pa po kayo natutulog, sir? Pasado 12 na. I still need to check this document para sa bagong lupa na bibilhin ko. Magtatayo po ba kayo ng panibagong negosyo? No, balak ko lang bumili ng lupa sa probinsya para bakasyonan naming mag-ama, sagot ni Brandon habang patuloy na binubuklat ang mga papeles. Kumuha ng isang pirasong papel ang dalaga. Nakita niya ang isang malawak na lupain at tamang-tama para sa iniisip na plano ng amo. Sir, I think kung pipili kayo ng lupa na pagtatayuan ng bahay bakasyonan, consider nyo rin po kung pwede bang magtanim doon o kung pwede kayong magtayo ng farm, ilang hektarya din ang bibilihin nyo para hindi sayang ang ibang espasyo. Pwede po kayong magtanim ng mga puno gaya ng mangga, kakao at iba pa. Pwede rin ho kayong mag-alaga ng hayop tulad ng kambing at manok para hindi lang ho bahay bakasyonan iyon, pwede ring pang negosyo, nananan siyang tinignan siya ni Brandon. Ay, sorry po masyado yata kong maraming sinabi, kamot noong saad ni Clarice. Mukhang marami kang alam na pasikot-sikot sa paghahasyenda. Umawang ang labi ng dalaga sa sinabi ni Brandon. Ay, sir, alam mo naman na lumaki ho kasi ako ng probinsya, kaya medyo may alam ako sa ganitong mga bagay, kabadong wika ng dalaga dahil sa kadaldalan niya. Mukhang mabubuking pa yata ang tunay niyang pagkatao. Ganun ba? Akala ko tuloy sasabihin mo na isa kang hasyendera, kaya ka marunong sa bagay na yan, natatawang biro ng binata. Hilaw na tumawa lang ang dalaga at napaiwas pa. Nang tingin. Hindi po. Tutal marami kang alam sa ganito, maaari mo ba akong tulungan? At isa pang pabor, Clarice. Malapit na kasi ang 7th birthday ni Samantha, balak ko sana siyang surpresahin. Matutulungan mo ba ako? Naman, sir. Tutulungan ko po talaga kayo.
Siguradong matutuwa si Samantha sa binabalak niyo para sa kaarawan niya, malaki ang ngiting sabi ng dalaga. Napatulala naman si Brandon at tinitigan niya si Clarice. Hindi niya maalis ang tingin sa nakangiting dalaga na parang isang diwata na nagniningning sa gabi. Dahil sa suot na puting satin, nag-iba ang kabog ng dibdib ng binata, para itong nagwawala at ang salarin ang babaeng nasa kanyang harapan. Sir, tawag ni Clarice sa nakatulalang lalaki. Tumikim si Brandon at nahihiyang nag-iwas ng tingin. Sige Clarice, bukas na lang ulit, namumulang sabi ni Brandon at iniligpit ang kalat bago lakad-takbong lumisan ng lugar. Ha? Anong nangyari doon? Nasambit na lamang ng dalaga sa kanyang sarili. Naulit ang pagkikita ni Clarice at Brandon tuwing gabi. Abala sila sa paghahanap ng lupa at paghahanda sa nalalapit na kaarawan ni Samantha. Sir, anong game kaya ang gusto niyong gamitin para sa birthday ni Samantha? Tanong ni Clarice nang nagkausap muli sila ng binata. Samantha loves watching Disney princesses too, so wanted to be a royal theme party. Sumang-ayon naman si Clarice. Mas okay din po sana kung lahat ng dadalo, nakabihis ng pang-princess o pang-prince. Tapos yung bata, magsuot sila ng mga magagandang damit na bagay para sa isang event sa palasyo. Pero syempre, dapat kay Samantha yung pinakamaganda at walang katulad. Favorite ni Samantha si Belle, ayan dapat sir, bumili tayo ng magandang dress na katulad kay Belle and we need to make your daughter real princess on her birthday, and you of course, you need to dress like the king, dagdag pa ng dalaga. Tumango naman si Brandon. Ikaw ba, Clarice, anong susuotin mo? Yes, di ko pa alam, sir. Baka mag-royal maids na lang ako kasama yung ibang mga helper, pero baka magbago pa po ang isip ko, sagot ni Clarice. Napaisip ng malalim si Brandon, pilit hinuhulaan kung ano kaya ang susuotin ng yaya ng kanyang anak. May balak kasi siyang gawin. Nitong mga nakaraang araw ay nagtataka si Brandon sa kanyang sarili, madalas kasi na may nag-udyok sa kanya na magpakitang gila sa dalaga. Para siyang nasasabik sa atensyon ni Clarice, at may mga araw naman na gusto niyang pinapanood ang babae sa pagtatrabaho. Minsan, napapangiti pa ang binata tuwing nakikita niya ang masayang mukha ng dalaga sa tuwing kasama nito si Samantha at yon ang kinakabahala niya, lalo na sa mga pagkakataon na naiiba ang pagtibok ng puso niya tuwing nakakalapit ang dalaga sa kanya. Bago sa kanya ang ganong pakiramdam ngunit hindi siya bobo para hindi malaman ang dahilan. May gusto siya kay Clarice sa iyaya ng kanyang anak. Sa sobrang bilis man ng pangyayari, ngunit wala siyang magagawa, bigla na lamang tumibok ang puso niya sa dalaga at ngayon nag-iisip siya kung paano niya aaminin ang nararamdaman niya, naghahanap siya ng tamang tiempo. Mabilis na lumipas ang mga buwan. Isang araw bago ang ikapitong kaarawan ni Samantha, niyaya ni Brandon si Clarice para bisitahin ang venue para sa birthday party na gaganapin kinabukasan. Wow, sir! Ang ganda dito, manghang sabi ng dalaga, para talaga tayong nasa isang kaharian. Thank you, Clarice. Hindi ito mangyayari kung wala ang tulong mo. Dahil sa tuwa ng binata, hindi niya nalang namalaya na nayakap niya pala ang dalaga. Natulos naman sa kinatatayuan si Clarice at napatikim si Sir. Napagtanto naman ni Brandon ang kanyang ginawa, nahihiyang nilayo ng binata ang sarili mula sa pagkakayakap dito. Sorry, na-excite lang ako. Ginawa ko to dahil napamahal na rin po sa akin si Samantha. Konting tulong lang naman po yung nagawa ko, but I'm happy with the results. For sure, this is going to be the most wonderful birthday party ever, masayang wika ni Clarice. Kinabukasan, busy ang lahat para sa event, walang kaalam-alam sa nangyayari ang batang si Samantha na noon ay mahimbing pang natutulog sa kama. Tahimik na inaayusan ng mga makeup artist ang natutulog na bata at binihisan na rin ang gown. Sa dami ng ginawa sa bata, ni hindi man lang nagising si Samantha. Pagod din kasi ito nung gabi. Maingat na isinakay ni Clarice sa sasakyan ang natutulog pa ring bata, patungo sa paggaganapan ng birthday party. Nauna na si Brandon sa lugar para siguraduhin na handa na ang lahat para pagdating ng anak. Malapit na ho kami, Sir Brandon, yon ang tinext ni Clarice sa binata. Nang makarating sa venue, sakto ring paggising ni Samantha. Yaya Clarice, where are we? Takang tanong ng bata, and Gary, are you dressed like Snow White? Will I look like the princess? Manghang wika ni Samantha. Happy birthday, baby Samantha. You look like a real princess too. Itinuro ni Clarice ang damit na suot ng bata.
Nagningning naman ang mata ni Samantha nang mapansin na maging siya ay nakasuot ng damit pang prinsesa. Oh my gosh! I'm Belle, natutuwang tili ng bata. Nangingiting inalalaya ni Clarice si Samantha pababa ng sasakyan. Bumungad sa kanila ang isang malaking kastilyo na puno ng dekorasyon, mga bulaklak, ilaw, at mga nagkikinahanglan masasarap na pagkain. Sa gilid nito ay may malaking chocolate fountain at iba't ibang uri ng candy. Wow! It's so cute, manghang-mangha na sabi ni Samantha sa paligid. Kahit si Clarice nakasama naman sa preparasyon at nakita na ito kahapon, hindi rin maiwasang mamangha sa ganda ng lugar. Happy birthday, baby, bati ng isang malambing na tinig. Lumingon si Clarice sa kaliwa dahil doon nagmula ang boses. Halos sumayad ang kanyang panga sa sahig dahil sa matikas na lalaki na naglalakad palapit sa kanilang pwesto. Daddy! It's thy birthday party. Oh my gosh! I like it, Daddy. Thank you so much, masayang sabi ni Samantha sa ama. Samantala, hindi maalis ang tingin ni Clarice kay Brandon. Nakasuot ang binata ng pangprinsipe, isang white long sleeves na pinatungan ng eleganteng blue vest. May nakasabit na pulang kapa sa balikat ng binata gamit ang isang gold clasp. Pamilyar sa kanya ang ayos ni Brandon, ngunit hindi niya matukoy kung sinong prinsipe ang ginaya nito hanggang sa umawang ang kanyang labi nang maalala ang ayos ng binata. Ito ang ayos ng prinsip ni Snow White. Prince Florian, bulalas ni Clarice at itinuro ang daliri kay Brandon. Oh, napansin mo agad, Princess Snow White, natatawang sabi ni Brandon at kumindat pa. Nang malaman ni Brandon na Snow White costume ang susuotin ang kasambahay nilang si Clarice, agad siyang nagpagawa ng damit kaparis ng sa dalaga. Bagay sa'yo, sir. Ang gwapo mo, wala sa sariling tura ni Clarice. Napatakip naman ang bibig ang dalaga nang mapagtanto niya ang lumabas na mga salita sa kanyang bibig. Thank you. You're beautiful too, nahihi ang sabi ni Brandon. Namumulang nag-iwas ng tingin ang dalawa para pagtakpan ng pagkailang. Iginaya ni Brandon ang anak papunta sa upuan para sa birthday celebrant. Nagsimula na ang kasiyahan, maraming bisita ang dumalo. Nagkalat ang mga bata na kaibigan ni Samantha. Ang mga matatandang bisita na naka-formal attire ay mga kasosyo at kakilala ni Brandon sa negosyo. Pansin ni Clarice na abala si Brandon sa pag-aasikaso at pakikipag-usap sa mga bisita, maging si Clarice ay abala sa pagtulong sa mga waiters kahit hindi naman na kailangan. Isang oras ang nakakalipas, tuloy pa rin ang kasiyahan, nagsisimula na ang magic show para sa mga bata. Dahil sa isang oras na nakatayo, nakaramdam ng pagod si Clarice, kaya naisipan niya na magpahangin muna sa likod ng malaking bahay. Habang tinatahak ang daan palabas, bigla siyang may nakabanggang bisita na hindi inaasahan. Attorney Manalo, gulat na wika ni Clarice. Si Attorney Manalo ang private lawyer ng kanilang pamilya at pinaghabilinan niya ng mga ari-arian sa probinsya. Nagulat siya at agad nagtaka kung bakit naroon si Attorney Manalo sa birthday party ni Samantha. Clarice, ikaw ba yan? Nagtatakang tanong ng abogado. Mabilis namang tumango ang dalaga. Attorney Manalo, anong ginagawa niya dito? Kinakabahang sabi ni Clarice. Inilibot niya ang paningin at napansin na si Brandon ay tila may hinahanap sa paligid. Agad na hinila ni Clarice ang lalaking attorney at dinala sa tagong parte ng bahay. Attorney, Calloway, are you here? Pababalikin mo na ba ako sa Alparaiso? Pero hindi pa sumasapit ang 25 GA birthday ko, hysterical na sabi ng dalaga. Kumalma ka, iha. Hindi ka pa babalik sa... Siya, hindi ko rin naman inaasahan na makikita kita dito. Ako ang legal advisor ni Brandon para sa bagong lupa na kanyang binili. Ah, right, nakahinga ng maluwag ang dalaga. Naalala ni Clarice ang sinabi ni Brandon na balak na nitong bumili ng lupa sa probinsya. Ikaw, iha, anong ginagawa mo dito? Nung huli tayong nagkausap na banggit mo nasa Maynila ka at nagtatrabaho, ngunit hindi ko inaasahan na dito kita makikita kina Brandon. Ah, well, mahabang kwento po, attorney, pero sa madaling salita, namasukan akong yayakin na Sir Brandon. Yaya? Hindi makapaniwalang sambit ng abogado, pero ikaw ang nagmamay-ari ng napakaraming lupain sa probinsya. S.A. Attorney, baka may makarinig saka hindi pa naman legal na napupunta sa akin ang lahat, wika ni Clarice. Pasasaan ba at makukuha mo rin iyon sa tamang panahon?
Pero alam ba ni Brandon at ng anak niya na ang yaya nila ay isang hasyendera? Alanganing tanong ng matanda. Umiling si Clarice, hindi nila alam. Itinago ko sa kanila ang tunay kong pagkatao, malungkot na sabi ng dalaga. Tumango si Attorney Manalo, na unawaan ang sitwasyon ng dalaga. Naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala, hindi ko ito ipapaalam kahit kanino. Ngunit kailan mo balak ipaalam ang katotohanan sa mag-ama? Alam ko na napalapit na rin ang loob nila sa'yo, tiyak na masasaktan sila kapag nalaman nilang naglihim ka sa kanila. Alam ko ho, attorney. Darating ang panahon na mabubunyag din ang tunay kong pagkatao. Pero ngayon, habang wala pang nakakaalam, gusto ko pong ipagpatuloy ang pagsisilbi sa mag-ama. Sa kabilang banda, hinanap ni Brandon si Clarice, ngunit bigo siyang makita ang dalaga kaya nagpa siyang binata na hanapin si Clarice sa labas. Habang naglalakad na niya ang pamilyar na likod ng babae, naglakad siya palapit at nakita niyang may kausap si Clarice. Attorney Manalo. Clarice nagtatakang saad ni Brandon sa dalawa na natigil sa pag-uusap. Halos mawalan naman ng kulay ang mukha ng dalaga na makita si Brandon. Sir Brandon, kanina pa ho kayo dyan. Ano ngang ginagawa niyo ni attorney dito sa labas? Magkakilala ba kayo? Hindi naman ni Clarice alam ang isasagot sa binata. M.E. Valmonte, just ask your staff kung saan ako makakahanap ng quiet spot and if client called me at nagmagandang loob ang kasambahay mo na hatid ako dito sa labas. I'll head back inside now. Thank you. Thank you very much, Clarice, pagliligtas ng abogado sa dalaga. Naglakad na pabalik sa kasiyahan ang attorney. Naiwan naman sa labas sina Brandon at Clarice na kapwa tahimik. Clarice, kanina pa kita hinahanap. Can I talk to you? Malumanay na tanong ng binata. Sure, tara po maupo tayo doon, turo ng dalaga sa upuang kahoy na nasa lilim ng puno na may nagkikislapang ilaw. Naupo ang dalawa at tahimik na nagpapakiramdaman sa isa't isa. Nailang si Clarice sa katahimikan kaya binasag niya na ito. Alam ko po na may pag-uusapan tayo, sir, pero pwede niyo na po bang sabihin, napahawak sa kanyang batok si Brandon senyales na nahihiya ang binata. Hindi alam ni Brandon kung paano niya ba umpisahan ang kanyang confession na matagal niya nang pinaghandaan. Ngayong araw niya balak aminin sa dalaga na gusto niya ito, ngunit hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Ano ba, Brandon? Ilang beses mo na tong pinagpraktisan? Ba't ngayon hindi mo alam ang gagawin mo? Inis na saad niya sa kanyang sarili. Gaano ka nakatagal nagtatrabaho sa aming Clarice? Halos batukan ni Brandon ang sarili dahil sa tanong niyang iyon. Mag-iisang taon na rin po, ngayon lang din napagtanto ni Clarice na matagal na rin pala siya sa mga Valmonte. Isang taon na lang babalik na siya sa El Paraiso. Medyo matagal na pala. Nanlalamig ang mga kamay ni Brandon, lahat ng sinaulo niya kanina sa harap ng salamin ay nawala. Ang tanging natatandaan lang niya ay ang nabasa sa internet na kapag hindi mo alam ang sasabihin mo sa gusto mong babae, daanin mo sa pick-up lines. Clarice Kape, napatigil si Brandon nang marinig ang sinabi at halos murahin niya ang sarili. Ha? Gusto mo ba ng kape, sir? Litong tanong ng dalaga sa hindi mapakaling si Brandon. No. Ayoko ng kape. Humugot ng isang malalim na buntong hininga ang binata. Clarice, kape ka ba? Seryoso, sir. Pick-up lines. Bumuhalit ng tawa si Clarice. Hindi niya akalain na marunong pala mag-pick up, hindi kasi halata sa itsura nito. O sige, sir. Bakit pagsakay ni Clarice sa pakulo ni Brandon, gusto na lamang magpakain ni Brandon sa lupa dahil sa kahiyang tinatamo niya sa harapan ng dalaga. Ngunit nasimulan niya nang ipahiya ang sarili sa babae kaya pangangatawanan niya na ito. Kasi di ko kayang simulan ang araw ko na wala ka, pikit matang dugtong ni Brandon. Hindi naman napigilan ni Clarice na tumawa ng malakas. Halos kapusin na siya ng hininga dahil sa sobrang pagtawa at nang maikalma ang sarili, hinarap ni Clarice si Brandon na parang pinagbagsakan ng langit at lupa dahil sa sambakol nitong mukha. Ano ba yan, Sir Brandon? Ang corn mo. Corn ba? Nakita ko lang iyon sa internet, practice lang iyon, Clarice. Ito, totoo na talaga. Napangiti si Clarice sa binata. Seryosong seryoso ito sa gagawing pick-up lines. Sige na nga, go. Start na, sir. Clarice, star ka ba?
Bakit kahit anong pigil na tawa ni Clarice para sabayan ang kaseryosohan ng kanyang amo, hindi niya magawa? Huminga ng malalim si Brandon bago magsalita. Because just like you star, keep looking forward to see you every night. Just like you star, you're always there to guide me and make everything more beautiful, and your presence brings warmth to my heart. Napatigil sa pagtawa si Clarice dahil sa mga salitang narinig niya mula kay Brandon. Yung mga ngiti mo palagi kong hinahanap-hanap at yung tawa mo na musika sa aking pandinig. Ang bawat gabi na nag-uusap tayo sa kusina, nagkukwentuhan tungkol sa mga buhay natin, lahat ng iyon hindi ko makakalimutan. Every moment spent with you feels like home, wika ni Brandon na puno ng emosyon. Sir Brandon, ang tanging nasambit ng dalaga, pilit na pinoproseso ang mga salita mula sa binata. Laksloob na hinawakan ni Brandon ang nanginginig na kamay ng dalaga. With every glance, every touch, vivid feelings for you grow deeper, Clarice. I think I love you. I've fallen in love with you at hindi ko na kayang itago. Ilang sandaling katahimikan ang namayani sa pagitan ng dalawa. Tumatakbo ang isip ni Clarice, sinusubukang hanapin ang tamang salita. Ngunit ang nagawa niya lang ay titigan si Brandon. Akala ni Brandon na ang katahimikan ni Clarice ay senyales ng pagtanggi ng dalaga, aya't naramdaman niyang bumigat at kumirot ang kanyang puso. Pasensya na kung masyadong biglaan, o kung awkward man, pero kailangan ko lang talaga sabihin kung anong nararamdaman ko. I understand if you don't feel the same way, malumanay na sabi ni Brandon sa dalaga. Brandon ni. Sa wakas, nahanap na rin ni Clarice ang kanyang boses. Lumapit siya ng upo kay Brandon, inilagay ang kanyang kamay sa braso nito, ang mga mata niya ipinapakita ng sinseridad ng kanyang damdamin. Brandon, I am just overwhelmed. Hindi ko talaga inaasahan, but I have to. I have the confession to make as well, kinakabahang bulong ng dalaga. Narinig naman iyon ni Brandon. I think I've fallen in love with you too. Mahal din kita. Natatakot lang akong aminin sa'yo, pero matagal na kitang gusto at ngayon, mahal na kita. Bakas ang kaligayahan sa mukha ni Brandon nang marinig ang mga salitang iyon galing kay Clarice. Hinila niya ito para sa isang mahigpit na yakap, ramdam niya ang init at malakas na tibok ng puso ng dalaga, waring sinasabayan ang ritmo ng kanya. Talaga? Mahal mo rin ako, nakangiting tumango si Clarice. Thank you, Clarice. You've made me the happiest man tonight. And you've made me the happiest woman too. Matagal ko itong pinag-isipan kaya starting today, liligawan kita, Clarice. Then starting today, be boyfriend na kita. Sinasagot na kita. Naniniwala kasi ako sa relasyon na dapat patagalin yung panliligaw eh. Napatawa na lang si Brandon sa naging tinura ng dalaga. All right, girlfriend then. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Unti-unting inilapit ng binata ang mukha kay Clarice. Marahan niyang hinawakan ang pisngi ng dalaga, nagbaba ng tingin sa labi ni Clarice na nang aakit. Dahan-dahan niyang inilapat ang kanyang labi sa nag-aabang na si Clarice. Sa gitna ng gabi, saksi ang langit at mga bituin, sinakop ng mapaghanap na labi ng binata ang matamis na labi ng dalaga. Ito ang unang halik nila bilang magkasintahan. Nahalikan mo na si Snow White kahit di siya nakakagat ng mansanas, pabirong wika ni Clarice nang maalala ang suot nilang costume. I want more, halos paos na sabi ni Brandon at muling dumukwang para sa isang maalab na halik. Nagtapos ang gabing yun na masaya ang kanilang mga puso. Sa mga nagdaang araw, pansin ang pagbabago ng pakikitungo ni Brandon kay Clarice. May hinuha na ang ibang mga kasambahay, lalo na si Manang Luz, na may nangyayaring maganda sa pagitan ng dalawa. Noong kaarawan ni Samantha, masaya siya dahil sa wakas may karelasyon na rin si Brandon at si Clarice iyon. Mabait na bata naman kasi ang dalaga kaya pabor siya sa babae. Kahit na may alam na ang mga kasambahay patungkol sa kanilang relasyon, palihim pa ring nagkikita sina Brandon at Clarice tuwing gabi. Yun lang ang oras na nagkakasama sila ng matagal. Sa umaga kasi, busy si Clarice sa trabaho sa pagbabantay kay Samantha, at ang binata naman ay abala sa kumpanya. Minsan, bago umalis papuntang trabaho ay kumukuha pa ng tiempo si Brandon para mahalikan ang kasintahan. Hindi pa kasi nila alam at napag-uusapan kung paano ipapaalam kay Samantha ang kanilang relasyon.
Hanggang sa isang araw, habang nasa parke sina Brandon at Clarice, kasama ang batang si Samantha, inutusan ni Clarice ang kasintahan na bumili ng ice cream malapit sa convenience store. Naiwan si Clarice na naglalatag ng banig sa damuhan at si Samantha na busy sa pagsusuklay ng kanyang hawak na Barbie doll. Yaya Clarice, si Barbie, pakasalan mo ang daddy ko. Halos matumba si Clarice sa pagkakatayo dahil sa sinabi ni Samantha. Anong sinabi mo? Lahat ng toys ko ibibigay ko sa'yo basta pakasalan mo lang ang daddy ko. Akala niyo ba ako napapansin na gusto niyo ni daddy ang isa't isa eh? Palagi ko kayong nahuhuli ni daddy na nagkikiss, nanunuksong wika ng bata. Namula ang pisngi ni Clarice dahil sa sinabi ng kanyang alaga. Akala ng dalaga ay hindi nakikita ni Samantha ang patagong halik ni Brandon sa kanya. Baby, saan mo natutunan yan ha? Bawal pa sa baby ang mga kasalan at kiss na iyan, tanong ni Clarice sa bata. Dahan-dahang tumayo si Samantha sa banig at kumandong sa dalaga. Narinig ko po kina Yaya Luz sa ibang mates. Pero Yaya, wag mo akong sikahin, iniwawala mo ako sa usapan natin. Sabi ko pakasalan mo daddy ko. Hindi alam ng dalaga ang isasagot sa bata hanggang ngayon kasi hindi pa bumabalik si Brandon pagkatapos niyang utusan na bumili ng ice cream. Baby, tanggap mo ba si Yaya Clarice para maging girlfriend ni Daddy Brandon? Malumanay na tanong niya sa bata. Sa lahat ng taong malapit sa kasintahan ay sa bata dapat siya unang magtanong tungkol sa bagay na to, mahalaga sa kanya ang approval ni Samantha. Yes na yes, Yaya Clarice. And I want you to be my mommy, tili ng bata at niyakap pa ang kanyang leg. Tamang-tama naman ang pagdating ni Brandon at narinig niya. Ang tili ng anak. Well, is the baby happy? Tanong ni Brandon at inilapag ang ice cream sa banig. Daddy! Daddy! Umamin ka nga sa akin. Anong meron sa inyo ni Yaya Clarice? Napatingin si Brandon kay Clarice, nakangiting tumango ang dalaga sa kanya. Mukhang ito na ang tamang oras para sabihin sa anak ang namamagitan sa kanila ni Clarice. Samantha, come here. Tita Clarice and I, we have something to tell you. Masaya namang sumunod ang bata sa sinabi ng ama. Naupo si Samantha sa harap ng kanyang daddy at yaya. Baby, Tita Clarice is daddy's girlfriend, kabadong wika ni Brandon sa nakatitig na anak. Natatakot ang binata sa magiging reaksyon ni Samantha. Ito ang unang beses na magpapakilala siya ng babae sa bata, kaya hindi niya alam kung matutuwa ba o magagalit ang anak. Clarice sensed the tension of her boyfriend. Para itong isang teenager na kinakabahan sa harap ng magulang habang umaamin sa kasalanan. Hindi mapigilan ni Clarice na mapatawa. Love, stop laughing. Kinakabahan na nga ako sa magiging sagot ng anak ko, ngusong sabi ni Brandon sa tumatawang girlfriend. Love, calm down. Huwag kang kabahan. Kung alam mo lang kung anong sinabi sa akin ni Samantha kanina habang wala ka di. Daddy, girlfriend lang. Pakasalan mo na po agad. Gawin mo na po siyang mommy ko, sigaw na reklamo ng bata sa ama. Brandon almost dropped his jaw because of what his daughter just said. Mula sa gilid ay mas lumakas ang tawaan ng kanyang girlfriend. Ganyan din ang reaksyon ko nung tinanong niya ako kanina. Imagine Dewey's face after hearing that from Samantha, that she would give all her dolls to me pakasalan lang kita. Hindi naman makapaniwala si Brandon. Baby, do you approve the relationship with Tita Clarice? Yes, Daddy. I also want Yaya Clarice to be my mommy. She's kind, she takes care of me and of course, she loves me, malaking itinasabi ng bata. Halos matunaw naman ang puso ni Clarice sa narinig sa alaga. Hindi niya napigilan ang sarili na yakapin si Samantha. Thank you, baby. Kahit na love ni Yaya Clarice si Daddy Brandon, syempre, mas love pa rin kita kasi ikaw ang first baby ni Yaya Clarice. Yaya Clarice, can call you mommy now. Matagal ko na pong gusto ng mommy eh, tanong ni Samantha, mababakasan ng lungkot sa boses ang bata. Napuno ng luha ang mga mata ni Clarice. Lumuhod siya upang salubungin ang tingin ni Samantha. Of course, sweetheart. I would be so honored if you called me mommy. Yehey! Mommy na ako, napangiti si Brandon sa kanyang nasaksihan. Anak, salamat sa pagtanggap kay Tita Clarice na maging girlfriend ni Daddy at maging mommy mo, sabi ni Brandon kay Samantha. Wala yun Daddy, si Mommy Clarice naman is mabait and pretty.
Tumawa si Clarice sa komento ni Samantha habang hinahaplos ang buhok ng batang babae. Thank you, Samantha. Ikaw ang pinakamaganda at pinakamabait namin na baby ni Daddy Brandon. Naging magaan ang pakiramdam ni Brandon at Clarice matapos umamin, tila nawala ang agam-agam nila at pag-aalinlangan dahil sa maluwag na pagtanggap ni Samantha sa kanilang relasyon. Sinulit ng tatlo ang oras nila sa park at masayang nakikipaglaro si Samantha sa ibang mga bata habang ang magkasintahan ay naiwang nakaupo sa nakalaag na banig. Napansin ni Brandon na matamang pinagmamasdan ni Clarice ang kanyang anak. Masaya ka ba, love? Tumango naman si Clarice at ngumiti ng ubod ng tamis. Sobrang saya, Brandon. Hindi ko inakala na ganito kaaga at kagaan na matatanggap ni Samantha yung pagiging bahagi ko sa buhay niyo. Hinawakan ni Brandon ang kamay ng kasintahan, kanya itong dinala sa kanyang labi at binigyan ng magaang halik. I love you, malambing na sabi ni Brandon at pinatakan ang halikan noon ng dalaga. I love you too, Brandon. Wala nang mahihiling pa si Clarice. Parang gusto niyang manatili sa piling ng mag-ama habang buhay at talikuran ang pagiging hasyendera, ngunit hindi iyon ganon kadali. Naisip niya na dugo at pawis ng kanyang mommy at daddy ang inialay sa hasyenda at lupain sa Alparaiso. Ito na lang din ang naiwang alaala ng kanyang mga magulang. Ngayon natanggap siya ng binata at ng bata, ang tanging problema na lang ni Clarice kung paano aaminin sa mag-ama ang tunay niyang pagkatao. Alam niyang hindi matutuwa ang dalawa kung sakaling malaman nila ang katotohanan. Nakakatakot sa posibleng maging reaksyon nila, but I'll cross the bridge when get there. Gusto ko munang maging makasarili sa pagkakataong ito. I want to spend the remaining month with them before return to Alparaiso, sabi ni Clarice sa kanyang sarili. Mabilis na lumipas ang araw. 3 linggo na lamang at ipagdiriwang na ni Clarice ang kanyang ika-22 kaarawan. Isa lang ang ibig sabihin nito, malapit na siya umalis. Samantala, pansin ni Brandon ang pagiging balisa ng kanyang kasintahan. Itong mga nakaraang linggo palagi itong may kausap sa cellphone, at nahuhuli niyang naluluha ang dalaga tuwing pinapanood siya nito, pati na rin si Samantha. Isang araw. Habang nagluluto sa kusina si Clarice ay naiwan ang cellphone ng dalaga sa sala. Nakita ni Brandon na umiilaw ang bagay na iyon at tumunog senyales na may tumatawag. Love, may tumatawag sa phone mo, sigaw ni Brandon na narinig ng dalaga. Namatay ang tawag ngunit nagsimula na naman itong mag-ring. Love, Clarice, your phone is ringing. I think this call is important. Makikisagot naman. Baka si Nanay Luz yan magpapasundo sa palengke. Sinagot ni Brandon ang tawag. Nagtaka ang binata dahil hindi boses ni Nanay Luz ang nasa kabilang linya. Chinek ni Brandon ang name ng caller pero hindi ito nakaregister sa cellphone ni Clarice. Muling ibinalik ni Brandon ang cellphone sa tenga. Miss Castillo, malapit na ang pagbabalik mo sa El Paraiso. Ngayon pa lang, binabati na kita dahil sa pagpapasa ng mga ari-arian sa pangalan mo. Hihintayin namin ang pagbabalik ng hasyendera sa Alparaiso, and I think it's time for you to bid goodbye to Brandon and his daughter. Nabitawan ni Brandon ang hawak na cellphone dahil sa mga salitang nanggaling sa kabilang linya. Love, let's eat, tawag ng kalalabas lang na si Clarice. Nagtaka ang dalaga kung bakit hindi kumikibo si Brandon, pagtingin niya sa sahig nakita niya ang kanyang cellphone. Namutla si Clarice nang makita ang pamilyar na number ni Attorney Manalo na noon ay nasa kabilang linya pa rin. Who are you? Malamig na tanong ng binata sa kanya. Naiiyak na sinalubong ni Clarice ang nanlilisik na mata ni Brandon. Brandon, I can explain. Lumapit si Clarice kay Brandon ngunit napatigil ang dalaga nang humakbang paatras ito. Clarice? Totoo ba? Hasyendera ka? Bakit mo tinago sa akin ang tunay mong pagkatao? Paano mo nagawang magsinungaling sa akin? Ano pa? Ano pang mga kasinungalingang itinago mo? Kasinungalingan lang din ba na mahal mo ako? Pagpapanggap lang din ba iyon? Galit na sigaw ng binata habang umiiyak. Napahagulhol na lamang si Clarice dahil sa nangyari. Hindi ko intensyon na magsinungaling. Natakot lang naman ako na baka mag-iba yung tingin mo sa akin kapag nalaman mo ang totoo. Umiling-iling si Brandon, hindi makapaniwala sa sitwasyon.
Nag-apply ako bilang kasambahay at wala akong balak ipaalam sa kahit kanina na hasyendera ako kasi akala ko after 2 years, madali lang naman sa akin na talikuran ang trabahong to eh. Hindi ko inaasahan na mapapalapit ako sa anak mo at hindi ko na naman inaasahan na mamahalin kita. Gusto ko lang naman maging simpleng tao sa paningin mo na minamahal mo ako dahil sa kung sino ako, hindi dahil sa kayamanan ko. Halos magmakaawa siya kay Brandon para pakinggan siya nito, ngunit sarado ang tenga ng binata para sa kanyang pagsamo. Umalis ka. Umalis ka na. Bumalik ka sa Alparaiso. Bumalik ka sa lugar na pinanggalingan mo. Hindi ka namin kailangan. Samantha, hindi namin kailangan ng sinungaling na babaeng katulad mo. Brandon, nagmamakaawa ako. You said you love me, right? Sabi mo mahal mo ako, pero bakit di mo ako pakinggan? Punong-puno ng luha at pawis ang mukha ng dalaga, nakasalampak siya sa malamig na sahig at patuloy na umiiyak. May kumudlit na awa kay Brandon, ngunit agad ding nawala tuwing naaalala ang kasinungalingan ni Clarice. Sa ganong eksena sila naabutan ni Samantha. Daddy, Delray, are you making Mommy Clarice teary-eyed? Galit na sabi ng bata at tumakbo patungo sa umiiyak na si Clarice. Samantha, come here. No. Ba't mo inaaway ang Mommy Clarice ko? Pagtataray ni Samantha sa ama at naiiyak na rin. Napahilot sa sentido si Brandon dahil umiral na naman ang katigasan ng ulo ng anak. Samantha, I said come here. Lumayo ka sa yaya mong yan, dumagundong ang malakas na sigaw ni Brandon sa loob ng bahay nang hindi sumunod ang anak. Walang nagawa ang lalaki kundi bitbitin palayo ang anak. Put me down. I want Mommy Clarice. I want Mommy. I hate you. I hate you, pagwawala ng bata. Nagsimula na ring umiyak. Please, Clarice, nakikiusap ako, umalis ka na. Huwag mong hayaan na pati ako magalit sa'yo. Kapag nalaman niya ang totoo, kaya please, umalis ka na. Mas lalong lumalakas ang iyak ni Clarice na sinasabayan pa ng iyak ni Samantha. No. Clarice, don't go, tawag ng bata habang pilit na kumakawala sa hawak ng ama. Brandon. Brandon, please stay. Dapat pagbalik ko dito, wala ka na, lamig na saad ng binata, bitbit ang umiiyak na si Samantha at tuluyang tinalikuran ang dalaga. Nanlulumong tumayo si Clarice, nangyari na ang araw na kinatatakutan niya. Ang sabi niya noon, handa niyang harapin ang galit ni Brandon, ngunit masakit pala. Hindi siya galit sa binata dahil sa ginawang pagtataboy nito sa kanya, dahil alam niyang may kasalanan din naman talaga siya. Naiintindihan niya na nabigla lamang si Brandon at nadala lamang ng galit. Sa kabila ng nangyari, mahal pa rin ni Clarice si Brandon at kung ang paglayo niya ang sagot para makapag-isip-isip ang binata, gagawin niya yon. Nanghihinang tinahak ni Clarice ang daan palabas sa mansyon ng Valmonte. Thank you to all the memories we've shared. Hanggang sa muli Samantha and Brandon. 3 linggo na ang nakakalipas. Gaya ng kagustuhan ni Brandon, umuwi si Clarice sa El Paraiso. Dito niya kinaharap ang mga responsibilidad bilang hasyendera. Ngunit sa kabila ng magarbong buhay at kayamanang nakapaligid sa kanya, hindi maiwasan ni Clarice na isipin sina Brandon at Samantha. Miss na miss ko na kayo, bulong ng dalaga sa hangin. Mula sa veranda ay tanaw ni Clarice ang malawak na lupain na pagmamay-ari niya habang hawak ang larawan ni Brandon at Samantha. Makaraan ng ilang sandali, dumating si Attorney Manalo. Clarice, kamusta ka na? Mukhang malalim ang iniisip mo. It's been hard and I've missed them so much. Si Samantha and especially si Brandon, leaving them was the hardest thing I've ever done. Naiintindihan ko, mahirap ang pinagdaraanan mo. Nagsisisi ka ba sa naging desisyon mo na iwan sila? I don't know. This place has always been my home, but now it feels so empty. I keep thinking about Samantha and Brandon. Namimiss ko na talaga sila, attorney. Have you thought about reaching out to Brandon? Baka makinig siya sa paliwanag mo sa pagkakataong ito. Natatakot ho ako eh. Paano kung hindi niya pa rin ako napatawad? Clarice, love is a powerful thing. If your feelings for each other are true, there's always hope. Sometimes kailangan lang ng tao ng oras para maintindihan niya ang mga bagay-bagay at mapatawad ka niya, pagbibigay payo ni Manalo. Do you really think there's a chance? Ayoko nang palalain pa ang lahat, attorney.
I believe in second chances, Clarice, at naniniwala ako na mabuting tao si Brandon. Kinakailangan niya lang ng oras na maintindihan lahat and give him chance to understand your reasons. Huminga ng malalim si Clarice. Nakaramdam siya ng konting pag-asa. Alam niyang hindi magiging madali ang lahat, pero ang salita ni Attorney Manalo ang nagbigay sa kanya ng lakas para sumubok. You're right, Attorney, I need to face this. I'll reach out to Brandon and see your side to explain. I can't live the rest of Ezra's life wondering what might have been. That's the spirit. Whatever happens, remember that you have the strength to overcome this. Nakasuporta ako sa magiging desisyon mo, iha. Matapos ang usapang iyon, nagpaalam na rin si Attorney Manalo. Kinahapunan, hindi inaasahan ni Clarice ang pagdating ng isang bisita. Mula sa veranda ay natanaw ni Clarice sa may gate ang sumisigaw na si Samantha. Dali-daling pinuntahan ng dalaga ang batang umiiyak. Samantha, anong ginagawa mo dito? Paano ka nakarating dito? Nagpahatid po ako kay Attorney Manalo. When he knew that he knew you, I begged him na dalhin niya ako dito. Pero bakit, Samantha? Alam ba ito ng daddy mo? Tumakas po ako, Mommy Clarice. I'm mad at daddy kasi pinalayas ka niya. I don't understand him. Ellie, did he do that? Hindi ba love ka niya? Bakit niya ginawa iyon? Kahit naglikas sa amin, dapat di ka pa rin niya pinaalis. Umiiyak na yumakap sa liig ni Clarice ang bata. Samantha, galit ka ba sa akin? Akala ko. I'm not mad, Mommy. I miss you. Don't want to lose you kaya dito lang po ako sayo. Kung ayaw ni Daddy, ayaw natin sa kanya, hindi natin siya bati, sabi ng bata na tinawanan ni Clarice. Na-miss din kita, Samantha. Huwag kang mag-alala, andito lang ako pero kailangan mo bumalik sa daddy mo. Nag-aalala iyon, malumanay na sabi ni Clarice sa bata. Back when I'm not with you. I want to be with you. Sumapit ang gabi. Habang inaasikaso ni Clarice si Samantha sa kanyang kwarto, narinig ng dalaga ang tunog ng busina ng sasakyan mula sa labas. Agad na bumaba si Clarice upang tignan kung sino ang dumating at nagulat siya nang makita si Brandon na bumaba mula sa sasakyan. Brandon, hindi makapaniwala si Clarice sa kanyang nakita. Is Samantha here? Yes, nasa loob siya, nagpapahinga. Nakahinga naman ng maluwag si Brandon dahil sa narinig. I was supposed to come here tomorrow, pero napaaga siya kasi tumakas siya. Nag-alala ako kaya sumunod ako, even me was also surprised to see her. Pinagmasdan ni Brandon ang dalaga, pumayat ito at kita sa mga mata ng dalaga ang pagod. Nakaramdam ng kirot ng puso si Brandon, alam niya na siya ang dahilan kung bakit nagkaganito ang dalaga. Can I talk to you, Clarice, paghingi niya ng permiso. Umiti naman ng maliit si Clarice, ito na ata ang pagkakataon na magkakausap sila ng masinsinan. Dinala ni Clarice ang lalaki sa kubo malapit sa hasyenda. Brandon, hindi niya na natuloy pa ang sasabihin ng magsalita ang binata. Clarice, I've made a terrible mistake and I want to apologize for the things I said before. Nasabihan kita ng masasakit na salita dahil sa galit at lubos kong pinagsisihan yon. I realized that, let the emotion get the best of me and I'm truly sorry for that, said ni Brandon habang nakaluhod sa harap ni Clarice. Humihingi siya ng patawad sa ginawa niya itong mga nakaraang araw, lubos na pinagsisisihan ng binata ang ginawa niya kay Clarice. Hindi niya dapat yun ginawa, hindi niya dapat to. Pinalayas pinakinggan niya dapat ang kasintahan. Brandon, it's okay. I understand. I'm at fault too. Hindi okay. Nasaktan kita, Clarice, at kinamumuhian ko ang sarili ko dahil doon. Sa sobrang galit ko, hindi ko na naisip kung gaano kita nasaktan ng mga oras na yon. Nilamon ako ng galit hanggang sa natabunan ang pagmamahal na meron ako sa'yo, pero hindi dapat ganon. I'm sorry, I still love you and I don't want to lose you, sabi ni Brandon na umiiyak na. Lumuhod si Clarice para pantayan si Brandon. Mahal kita, Brandon, hindi naman nagbago, hindi kumupas and I forgive you. Mas matimbang pa rin ang pagmamahal na meron ako sa'yo, malambing na tura ni Clarice. I'm sorry, Clarice, I'm sorry for lying, Clarice. I've learned that dwelling on your mistakes won't change anything. What's important to me now is us moving forward together, nakangiting sabi ni Brandon sa dalaga.
Brandon, I can't express how grateful I am for your forgiveness. Pangako ko na gagawin ko ang lahat upang ituwid ang pagkakamali ko at pahahalagahan ang bawat sandali na kasama ka. Si Samantha, madamdaming saad ng dalaga sa kasintahan. Clarice, our love is too precious to be overshadowed. Let's just close this chapter at mag-focus tayo sa kung ano mararating natin, okay? From now on, let's fill our lives with love and happiness. Kalimutan na natin lahat, magsulat ulit tayo ng panibagong chapter na punong-puno ng pagmamahal, tiwala at pag-intindi. Nagtagpo ang kanilang mga mata at dahan-dahang hinaplos ni Brandon ang pisngi ni Clarice. Binigyan ni Brandon ng malambing na ngiti ang dalaga. Tumitik sa labi ni Clarice na nangaakit at sa isang iglap tinawid niya ang distansyang namamagitan sa kanila. Nagtagpo ang kanilang labi at pinagsaluhan ang isang matamis at maalab na halik. Tila huminto ang paligid habang sila inalulunod sa matamis na sandali. Hinihingal ang magkasintahan pagkatapos ng ilang minutong halikan. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon, pumasok na ang magkasintahan sa loob ng hasyenda. Tinabihan nila ang mahimbing na natutulog na si Samantha. Kinabukasan, nagising sina Clarice at Brandon dahil sa tili ng bata. Oh my gosh! Bati na po ba kayo Mommy Clarice and Daddy? Tanong ni Samantha nang magising silang dalawa. Yes, baby. Binalingan ni Samantha ang ama at pinukulan ng masamang tingin. Huwag mo na ulit awayin ang Mommy Clarice ko ha? Kapag ginawa mo iyon, dalawa na kaming lalayas. Bahala ka. Napatawa naman si Clarice at si Brandon naman ay napailing sa pagtataray ng anak nito. Piniling magtagal ni na Brandon si Alparaiso. Ipinasyal sila ni Clarice sa buong hasyenda. Isang umaga nagyaya ng mga kabayo si Brandon, pinagbigyan naman siya ni Clarice. Nakasakay silang tatlo sa isang malaking kabayo habang pinapanood ang pagsikat ng araw. Bumaba sa kabayo si Brandon at inalalaya ng dalawang babae. Naupo sila sa isang picnic mat na nakahanda na may basket na puno ng tinapay at gatas maging mga prutas. Inihanda ito ni Brandon at habang masayang kumakain pasimpleng kinuha ni Brandon ang kamay ni Clarice. Nagtaka pa si Clarice kung bakit, ngunit nanlaki ang mga mata niya nang maramdaman ng malamig na bagay na sumuot sa kanyang palasingsingan. Clarice, the yaya of Ivoy daughter, the hidden haciendera of the land, and the owner of Ivoy heart. As you inherit your estates, may I also be granted place in your life. Will you marry me? Nakaluhod na tanong ni Brandon sa naluluhang si Clarice. May choice pa ba ako? Nakasuot na sa daliri ko singsing nakangusong sabi ni Clarice na tinatawanan ni Brandon. You have no choice then. You will marry me. I love you, Brandon. I love you too Clarice, ako din. I love you both Mommy Clarice and Daddy Brandon. I'm so happy, dinamba naman sila ng yakap ng bata. Sa huli natutunan ni na Clarice at Lina ang tunay na pagmamahal ang nagtutulak sa atin na magpatawad at magbigay ng pangalawang pagkakataon sa pagtanggap nila sa isa't isa, kahit na may mga pagkakamali at pagkukulang. Napagtanto nila na ang pagmamahal ang nagbibigay lakas na harapin ang mga hamon sa buhay at maging mas mabuting tao. Makalipas ang isang taon, ikinasal sila Brandon at Clarice. Tuwang-tuwa si Samantha dahil natupad na ang kagustuhan niyang magkaroon ng mommy. Isang intimate wedding ang naganap kasama ang malalapit na tao sa buhay ni na Brandon at Clarice. Sila ang saksi sa pagpapalitan ng matamis na ng dalawang pusong nagmamahalan. Yun ang pinakamasayang araw sa buhay nila. Wala na silang mahihiling pang iba si Clarice, kasama si Brandon at anak na si Samantha, ang nagparamdam sa kanya ng pagmamahal ng isang pamilya, at lalo pang naging masayang dalaga nang malaman na may bagong blessing na paparating sa kanilang pamilya. Wala nang pagsidlan ng kasiyahan si Brandon na ngayon siyang mamahalin habang buhay. Si Clarice, ang yaya na isa palang hasyendera na ngayon ay kanya ng asawa. The end.